Okay, so this is our Dark and Light Side episode 122, Sunday. Tingnan natin, saan ba galing ang mga suliranin or problema natin sa buhay ngayon, 'di ba? Kasi merong iba minamalas, inaalat, etc. Ngayon, dito naman, tingnan natin ano ba ang mga posibleng solusyon, no? Sa buhay natin. Sa mga nabigyan ko ng warning, tapos hindi pa naka-cope up, then nasa sa inyo na 'yon. Pero sa mga hindi nakinig, no, at nagsisisi naman, inyo na 'yon, 'di ba? Okay, kuha tayo dito ng tatlo. Saan ba galing ang problema? Ay, Diyos ko. Ang iba binarang kinulam, sinumpa, ginayuma. Pangalawa, ay, ang iba nahulog sa maling akala. At ang pangatlo, Diyos ko, talagang pinaasa. Ay, nako. Kasi ganito yun, di ba natawa ako? Dahil, yung iba kasi, kapag hindi nila matanggap na ipinagpalit sila, iniwan sila, tinalikuran sila, ipaparitual nila. Kapag hindi naman sa kanila. Kasi, makalimitan naman yung nagpaparitual. It's either the legit or the non-legit. So, depende kasi sa situation yon. Yung iba naman, no, nauto sa maling akala. Akala mo mayaman siya kasi nakikita mo paiba-iba sasakyan. Akala mo paiba-iba gadget, bigatin magbigay ng regalo, ganun ito, ganyan. O, di ba? Pinaasa ka na single siya. And then, ito na ngayon, dumating sa punto. Sa usapan nyo lang pala siya single. And then, marami kang malalaman. Panoorin nyo yung daily episode ko, yung special episode hanggang sa English episode, hanggang dito, hanggang mamaya sa Real Talk. At malalaman nyo ang buong mensahe ni Universe sa araw na ito. Okay? Dito, tingnan natin kung ano yung mga solusyon. Una, ay, tapusin ang problema. Pangalawa, tigilan ang pag-iisip. Pangatlo, ay maging matatag at matapang, 'di ba? Kasi never kang makaka-recover or never kang magkakaroon ng katiwasayan, kapayapaan sa buhay mo kung lagi kang problemado. Ito yung isang relasyon na walang araw na hindi kayo nagbabangayan, walang araw na hindi kayo nagkakaroon ng issues, 'di ba? And then, here you are, naghahanap ka ng solusyon, naghahanap ka ng dahilan. Kasi may mga tao kasi na hindi nagpapatalo sa isang sitwasyon. No? May mga bagay na napakasimple ng usapan, hahantong sa away. Yung ngayon, yung sinasabi dito ni Universe, tuldukan mo ang problema. Di ba? Pag-isipan mo, magdesisyon ka. Kasi, sa paggawa mo ng desisyon, marami kang madidiscover. At kailangan mong maging matatag. Kung kinakailangan na tanggapin mo na mag-isa ka na lang, tanggapin mo. Kung kinakailangan na magtrabaho ka, doble, triple kayod para mabuhay mo, pamilya mo, gawin mo. No? Maging matatag ka. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi dito, kung ikaw or ang asawa mo, live-in mo, or sino man yung kasama mo, pinabarang, kulang, sumpa at gayuma, kailangan mo magkaroon talaga ng proteksyon. Ipatanggal mo yan. Yung mga tao naman nahulog sa maling akala, kailangan mo ring magpa-cleansing. Kasi, kung hindi ka magpapa-cleansing, para kang yung para bang memory ng cellphone na nandun ka lang nakastuck sa lumang memories. Kasi hindi mo dinidelete eh. Kaya walang space para gumawa ng panibagong memories. At lagi kang nabibiktima. Alam mo naman na, 'di ba? Kasi minsan may mga tao na from the very beginning, alam nila na inuuto sila. Alam nila na committed ito. Alam nila na may responsibilities na ito. Then why should you dive in sa ganung mga problema, di ba? Yung iba naman, nahulog lang sa gayuma, ginayuma, binarang sinumpa, kinulam. Kaya sila
sunod-sunuran. So kung ikaw, namumroblema ka dahil sa ganitong pangyayari sa mahal mo, kailangan mo talagang pag-isipan at gawan ng aksyon. Maging matatag ka, maging matibay ka, ipatanggal mo yung mga kabuisitan at kamalasan sa buhay ng taong mahal mo. At kung ano pa man yung suggestion ng card reader, ng faith healer, ng clairvoyant sa inyo, yun yung gawin nyo. No? Kasi yung iba, yung iniisip agad yung halaga. Asan ba yung halaga doon? Mas mahalaga pa ba sa'yo yung pera o yung tao na ayaw mong mawala sa buhay mo? 'Di ba? Kapag napagawa ka ng ritual, hahayaan mo yung universe na gumawa ng remedy. Dahil hanggat gumagawa siya ng maganda, ibig sabihin, smooth ang takbo. Kapag si faith healer nagsabi na, may nakita ako sa kandila na ganito ang mangyayari, pakinggan mo. Kasi darating ang araw, pagsisisihan mo kapag hindi mo pinagawa. Ngayon, kung ikaw naman yung tipo ng taong nanghihinayang sa ginagastos mo sa kandila, sa spices, sa oil, and sa charms, hindi talaga uubra yan. Kasi, para lang ano yan, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, paano ka kakawaan ng Diyos kung plastic ka sa sarili mo? Paano ka kakawaan ng Diyos kung nagkukunwari kang naniniwala pero hindi naman, no? Ganun 'yon. So I may not be able to provide the correct word, no? Pero alam nyo, and I hope that you will be able to understand sa ibig kong sabihin dito. Yung panata na ginagamit ko is mabigat po. Kasi panata po siya, hindi dahil sa gusto kong kumita, kundi panata po siya dahil para sa pamilya ko, sa magulang ko, sa father ko noon na nagkasakit. And hiniling ko sa Diyos, I will be using my gift, no, tumulong sa ibang tao. As long as they spend for their own candles, their charms, everything. Kasi hindi naman ako ipinanganak para saluhin ang buong mundo. But I was born with a special gift para ipaalam ahead of time of what will happen few days or few weeks sa buhay ninyo. So if you want to know about your health situation, about your money, your business, your school, everything, especially about love, message lang po kayo. And set ho tayo ng appointment dito. No? And then, sa gusto magpagawa ng ritual, seryosohin nyo. Dahil hindi madali tuparin ang isang panata, gawin ang panata, alang-alang sa inyo. At gusto kong ipaalam sa inyo, kapag nagpagamot kasi kayo, ng kalimitan, yung sakit ninyo, nahahawa yung faith healer. And then, hanggang sa kaya na ni faith healer, tunawin lahat. Ganun yun. So kung magtataka kayo, probably in 72 hours, gumaan yung pakiramdam nyo. Kasi portion of those illnesses napunta sa kanya. Kaso nga lang, kaya lang ni faith healer i-manage, i-control. Kaya siya hindi din siya masyadong apektado. Pero, huwag niyong pabayaan si faith healer na kasi gumaling na kayo, hindi niyo tatapusin. Kawawa siya. At kapag siya naging kawawa, tapos ginawan niya ng dasal na gumaling siya, yung natira doon sa katawan niya, babalik sa inyo. Ganun yun. So, wag niyong bulahin, wag niyong utuin, wag kayong mangako kung hindi niyo kayang tuparin. Kasi mahirap abusuhin ang isang panata. Hindi yan ginagawa ng overtime. It was done decades talaga. So, maraming salamat sa nagtiwala, sa nag-refer. Maraming salamat. At sa TikTok, no? Please try to loosen up the access on my page kasi hindi ko naman kasalanan kung maraming pumuntang client or nag-transfer na client sa akin. And then the previous readers, faith healers, clairvoyants are reporting of negative things about me, which is not and which is impossible. Kasi never akong nang agaw ng kliyente. Kusa po silang lumapit. Thank you.